Yo, it's your boy, Way TV, no? Makikita natin dito ang reaction video ni Mystica, ha? Kay Diwata. Panoorin natin to. Ito mga real talk talaga. Ang ginagawa natin dito. Let's go! Ayan mga anak, ginawang viral na rin talaga yung mga ipinost kong mga videos ko tungkol sa aking real talk for Diwata, okay? Pero sa pagkakataong ito, maliban lang sa kung ano na yung mga naibigay kong comments regarding Diwata. Okay, yung sa unang sinasabi ni Madam Mystica, yun yung previous video niya about sa ni-real talk niya, si Diwata, na yun nga, na yung pares ay nakakadiri daw, diba? Grabe naman. Well, yun ang freedom of expression o freedom of speech niya. Yun ang komento at observation niya. Wala tayong magagawa doon. At bukod pa ron, sinabi niya na dugyot si Diwata. Well, wala tayong magagawa doon, di ba? Siya ang nakakakita, siya ang nakakaalam. Kayo na rin mismo ang humusga, di ba? Kung totoo yung sinasabi ni Madam Mystica. Okay, tuloy tayo. Sa kanyang pagiging mataas na at matapobre na at nakalimutan na niyang ang mga taong tumatangkilik sa kanya ang number one na dahilan kung bakit siya umaasenso o kaya bakit siya sumisikat, okay? Kasi nga naman as a manager or as a hospitality. See? Hindi lang ako yung nakapansin. Marami diyang nakakapansin pero nagbubulag-bulagan na lang. Kasi nga, yung consistency ni Diwata nung umpisa pa lang ay nawala na. Mas meron pa siyang time na magdahilan kaysa mag-shoutout na lang, di ba? Ano ba naman yung shoutout mo lang, magpapapicture ka lang, hindi naman tumagal ng ilang minuto, ilang segundo. Pero yung pagsisermon niya, na pagod siya, na kailangan niyang tutukan yung business niya, ay tumagal ng mga ilang segundo, ilang minuto. Okay, tuloy tayo. Manager o kay restaurant manager o kaya hotel manager o kaya yung mga ganyang establishmento as also an operation supervisor, di ba? Ang number one na priority dito is people, okay? Bago kami nabigyan ng pwesto. Exactly, 'di ba? Saan ba siya nakilala, 'di ba, sa mga tao? Nang dahil sa mga tao na vlogger, sumikat siya, 'di ba? 'Yun naman ang totoo. Pero ngayon, naramdam na niya sa sarili niya yung kasikatan. Ay parang baliwala na lang sa kanya, 'di ba? Yung magpapa-shoutout, parang binabaliwala na lang niya talaga. Issue lagi ng dahilan, business muna uunahin niya. Kasi yun yung mahalaga para sa kanya. Diba? Hindi niya pinahalagahan yung taong sumusuporta sa kanya. Diba? Hindi niya pinapahalagahan yung mga taong naging dahilan para makilala siya. Diba? Okay, tuloy tayo. Kailangan bibigyan muna kami ng pagkakataon para makita namin talaga about the company, kung ano ang kanilang vision at kung ano ang kanilang mga mission at kung ano ang kanilang priorities, okay? At ang number one priorities pagdating sa hospitality ay mga tao. Baliktad kay Diwata, ang priority daw niya ay yung business niya. So, okay, arok natin yung point ni Mystica, ni Madam Mystica, no? Arok natin yan. Na ang gusto naman talagang puntuhin dito, ang gustong tumbukin ng gustong sinasabi na ito ni Madam Mystica, ay yung mga tao. Okay, sige, sabihin natin inuna mo yung business mo. Nagsawa na, kakasabi mo na, mamaya na, hands-on muna ako, dito ako sa business ko. Mamaya na, sa tingin mo ba, babalik sa'yo yung mga taong yan? Ito legit, ngayon ko lang bibitawan, ito legit. Yung ibang mga tao dyan, yung ibang tao dyan, malalayo yung pinuntahan. Hindi naman talaga totally yung parisan mo, Diwata, yung pinunta nila dyan. Alam mo ba yun? Ito yung real talk Hindi yung parisan mo, Diwata, yung pinunta nila dyan.
ikaw ang pinunta nila dyan. Seriously, totoo. Yun lang. Yun naman talaga eh. Kahaba-habang pila na sinasabi mo, wala na yan. Wala nang pumipila sa parisan mo. Ha? Ikaw na ang pinipilahan dyan. Ikaw na ang pinupuntahan nila dyan. Hindi ka na kasi maarok eh. 'Di ba? Yung diwata na nasa baba, ngayon nandun na sa taas, lumipad na ng pagkataas-taas. Hindi ka na maarok. 'Di ba? Well, anyway, tuloy tayo. So ngayon, yung mga tao, wala silang kwenta. They are not his priority. Baliktad, 'di ba? Dahil kung wala yung mga tao, wala yung kanyang business. 'Di ba? Ngayon kung priority mo yung business niya at Exactly, 'di ba? Yung sinabi ni Madam Mystica. Kung wala yung mga tao, wala yung business mo. Kahit anong hands-on mo sa business mo, kung wala ng taong kakain dyan sa parisan mo, 'di ba? Anong kikitain yan? Wala nang ang tao. Kahit anong super hands-on mo dyan, 'di ba? Alam mo kung anong gagawin mo dyan yung pagiging hands-on mo. Tutukan mo yung mga taong lumalapit sa'yo. Yun. Okay, tuloy tayo. secondary o kaya hindi na niya binibigyan ng halaga yung mga tao, he will never succeed. Ngayon, kung ang mga priorities lang niya, kung sino man nagbibigay sa kanya ng mga blessings, o kay mga pera, o kay kung ano mga marigalo. Well, hindi na natin para pahabain o tapusin yung video ni Madam Mystica dahil alam naman natin kung ano yung gustong ipaabot niya rito. Unang-una, yung consistency ni Diwata wala na. Intindi natin yon, yung pagod niya, pagiging hands-on niya dun sa business niya, 'di ba? Pero hindi, 'di ba? Pag yung taong mga yan nagsawa, 'di ba? Kakatanggi mo. Ewan ko kung ano mangyayari sa business mo, 'di ba? Kasi yung business mo, tao ang bumubuhay diyan. Bali-baliktarin mo man ang mundo, bali-baliktarin mo man ang sabihin, 'di ba? O sige, sabihin natin napaka-hands-on mo, 'di ba? Kaso kung wala nang taong sumusuporta kumakain diyan sa business mo, tingin mo kikita 'yan? Hindi, tanong ko lang. Okay, dito, kasama rin kasi sa binanggit sa video nito ni Madam Mystica, yung mga taong tumulong kay Diwata. Yan, sila Madam Rosmar, 'di ba? Sino pa ba? Yung mga pumunta, 'di ba? Na nakiki-ride on sa kasikatan ni Diwata. Kasi simple lang 'yan eh. Kung nasa ng trending, kung nasa ng trend, 'di ba? Tara, let's go, punta tayo doon. Pero pag wala na, tapos na, lilikas na yan. Kasi yung ginagawa ni Madam Rosmar din it's part of marketing stunts, marketing strategy. 'Di ba? Business-minded yan. Tingin mo ba yung binigay kay Diwata is part ng parang wala lang, binigay lang talaga literal? I think no. Baka siguro may business sila. 'Di ba? Maggugulat ka na lang, magpo-promote yan ng kung ano-ano, ng skin products. Oo. Kung makaabot man kay Diwata to, di ba, kay Diwata, try to look back, man. Try to look back kung saan ka nagsimula. Lagi mong tatandaan, lagi mo itatanim sa isip mo, na kung hindi dahil sa tao, sa mga tao, hindi makikilala yung parisan mo. Kaya kung sino yung nandyan pa, na lumalapit sa'yo, huwag mo sanang pagdamutan. Kung pagod ka sa business mo, pagod ka sa mga pinaggagawa mo, 'di ba? Isipin mo yung taong bumiyahe ng pagkalayo-layo at pumila ng pagkainit-init, makakuha lang ng picture mo, makahingi lang ng shoutout mo, tapos susungitan at pagdadamutan mo. Ha? Well, anyway, yun lang, and peace out.